mula sa dating 18 tren na tumatakbo sa linya ng LRT2. Ayon sa Light Rail Transit Authority, sa ngayon ay 10 tren na lamang ang gumagana, habang 8 sa mga ito ang tuluyan ng nasira at hindi na maiaayos. Ang limitadong bilang ng mga tren na tumatakbo sa linya ang isa sa itinuturing ngayong hamon ng LRTA sa gitna ng inaasahang pagdami ng mga pasahero dahil sa ipinatutupad na 50% fare discount sa lahat ng mga pasahero. Ito yung challenge sa amin na to ensure that every day magagamit itong mga to at ma-deploy sila para makatulong doon sa possible surge ng pasahero. Bukod sa limitadong tren, isa rin sa mga nakikitang hamon ng LRTA ang tinatayang nasa 36 million pesos na revenue na maaaring mawala buwan-buwan dahil sa ipinatutupad na fare discount. Yun ang mawawala sa amin, and we need this para tuloy-tuloy yung operasyon natin. Kailangan namin ito sa number one, sa kuryente. We spend a lot sa kuryente. Every month, ang bill namin sa kuryente is around 27 million. And then hindi pa kasama doon yung personal services natin, yung mga sweldo ng mga tao. Nagsabi naman na kami sa national government na kung pwede tulungan kami kasi otherwise mabibitin yung aming financial requirements para doon sa tuloy-tuloy na operasyon. Sa kabila nito, sinisikap pa rin ng LRTA na masigurong walang magiging aberya sa biyahe ng LRT2 at tiyaking maayos na nagagamit ang mga pasilidad nito. Samantala, inaasahan naman ng pamunuan ng MRT3 ang posibilidad na madagdagan ng nasa 10 hanggang 20% ang kanilang ridership sa mga susunod na araw. Kaugnay ito, naghahanda na rin ng MRT3 sa maaaring pagdagsa ng mga pasahero, kabilang na ang pagdaragdag ng mga station personnel para sa crowd management. Sinisikap rin ng management na tiyaking may sapat na bilang ng mga tren lalo na tuwing rush hour kung saan mas dagsa ang mga pasahero. Mas pinaiigting rin ang seguridad sa bawat istasyon para masiguro ang kaligtasan ng mga commuter. Ang MRT3 ay hiwalay ang operational natin. Meron tayong budget na binibigay ng gobyerno through GAA. Ang lahat ng koleksyon naman natin ay nire-remit namin sa gobyerno. Now, dun naman sa maintenance, yan naman ay separate budget na dinadaan naman niya sa Sumitomo being our maintenance provider. Naka-package yan dun sa loan natin ng rehab and maintenance. So hindi po magagalaw yan. Tuloy-tuloy po ang ating maintenance, tuloy-tuloy din po ang ating operation. So wala pong impact except lang yung ating collection, yung revenue ay magkakaroon ng loss revenue yan na 50%. Sa ngayon ay nakatuon ng management ng MRT3 at ng LRT2 sa pagpapanatili ng maayos na operasyon at masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon.